Siya ang kauna-unahang Pilipinong nagbukas ng pinto sa Japan B-League at isa sa mga unang Pinoy na sumubok ng mas mataas na antas ng basketball sa ibang bansa. Pero sa kabila ng kanyang mga tagumpay, isang tanong pa rin ang bumabagabag sa maraming fans. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapaglaro sa PBA? Paano nagsimula ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging batang laging ikinukumpara sa kanyang kuya hanggang sa pagiging 3-time UAAP Finals MVP at International Star? Ito ang buong kwento ni Thirdy Ravena. Si Ferdinand Thirdy Ravena III ay ipinanganak noong December 17, 1996. Lumaki siya sa isang pamilyang kilala sa mundo ng sports. Ang kanyang ama na si Bong Ravena ay PBA Rookie of the Year at professional na manlalaro, habang ang kanyang ina na si Mozzie Ravena ay dating volleyball player. Ang kanyang kuya naman na si Kiefer Ravena ay naging isa rin sa pinakamalalaking pangalan sa Philippine basketball. Hindi na nakapagtataka kung bakit bata pa lamang si Thirdy ay nakapaligid na sa kanya ang mundo ng sports. Bata pa lamang si Thirdy ay nahilig na sa basketball. Madalas siyang sumama sa kanyang ama sa court at araw-araw ding nakikipaglaro sa kanyang kuya na si Kiefer. Dahil mas naunang sumikat si Kiefer, madalas siyang ikumpara rito. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niya itong inspirasyon upang magsumikap at patunayan na kaya rin niyang gumawa ng sarili niyang pangalan sa basketball. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University mula grade school hanggang kolehiyo. Sa Ateneo Blue Eaglets nagsimula niyang ipakita ang kanyang talento. Noong 2013 ay naging UAAP Juniors MVP siya, matapos mag-average ng halos 19 puntos at mahigit 11 rebounds kada laro. Isa itong malaking patunay na handa na siyang sundan ang yapak ng mga mahuhusay na manlalarong nagmula sa Ateneo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ngunit pagdating sa college ay hindi naging madali ang kanyang simula. Noong rookie season niya noong 2014 ay limitado ang kanyang playing time at hindi niya agad na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Mas lalo pang lumaki ang kanyang pagsubok noong 2015 nang hindi siya makapaglaro dahil sa academic ineligibility. Dahil hindi niya naabot ang academic requirements ng Ateneo, napilitan siyang umupo sa buong season. Para sa maraming atleta, maaring iyon na ang maging katapusan ng kanilang pangarap. Ngunit para kay Thirdy, iyon ang naging simula ng kanyang pagbabago. Ginamit niya ang panahong iyon upang pagbutihin ang kanyang pag-aaral, palakasin ang kanyang katawan, at hasain ang kanyang basketball skills sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Pagbalik niya sa UAAP ay ibang Thirdy Ravena na ang nakita ng lahat. Mas malakas ang kanyang katawan, mas mabilis ang kanyang galaw, mas agresibo sa depensa at mas kumpiyansa sa opensiba. Unti-unti siyang naging pangunahing leader ng Ateneo Blue Eagles. Noong 2017 ay pinangunahan niya ang Ateneo sa kampyonato laban sa DLSU Green Archers at tinanghal na Finals MVP. Isang taon nang lumipas ay muli niyang pinangunahan ang Blue Eagles sa Finals laban sa UP Fighting Maroons. Sa Game 2 ay nagtala siya ng 38 puntos, isa sa pinakamagagandang performances sa kasaysayan ng UAAP Finals, dahilan upang muli siyang maging Finals MVP. Pagsapit ng 2019 ay tuluyan na siyang gumawa ng kasaysayan. Pinangunahan niya ang Ateneo sa isang perpektong 16-0 season at nakuha ang ikatlong sunod na kampyonato. Siya rin ang naging kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan ng UAAP na nagwagi ng 3 magkakasunod na Finals MVP Awards. Bukod sa kanyang mga titulo, ay naging paborito rin siya ng mga basketball fans dahil sa kanyang explosive athleticism. Ang kanyang malalakas na tomahawk dunks, chase down blocks, at fearless drives papunta sa basket ay paulit-ulit na naging viral sa social media. Dahil dito, ay lalo pang lumaki ang kanyang fanbase at naging isa siya sa pinakasikat na collegiate players ng kanyang henerasyon. Matapos ang kanyang college career, halos lahat ay inaasahang sasali siya sa PBA draft. Ngunit noong 2020 ay gumawa siya ng isang desisyong ikinagulat ng buong basketball community. Tinanggap niya ang alok ng San Neo Phoenix at naging kauna-unahang Pilipinong naglaro sa ilalim ng Asian Player Quota ng Japan B-League.
Isa itong napakalaking hakbang hindi lamang para sa kanyang career, kundi para rin sa buong Philippine basketball. Dahil sa kanyang naging tagumpay, mas dumami ang mga Pilipinong nabigyan ng pagkakataong makapaglaro sa Japan. Hindi naging madali ang kanyang unang season. Kinailangan niyang mag-adjust sa bagong kultura, bagong sistema ng laro, at mas mabilis na kompetisyon. Dumaan din siya sa COVID-19 at ilang injuries. Ngunit sa bawat season ay lalo lamang siyang gumaling. Unti-unti siyang naging isa sa pinakamahalagang manlalaro ng San Neo Phoenix. Kilala siya sa kanyang depensa, hustle, athleticism at kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Noong kanyang huling season ay tinulungan niya ang koponan na maging isa sa pinakamalalakas sa B-League at nagtapos sila bilang Central Conference Champions. Bilang pagkilala sa kanyang magandang performance, ginawaran siya bilang kauna-unahang B-League Impressive Asia Player of the Year noong 2024. Isa itong malaking milestone hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa Philippine basketball dahil ipinakita niyang kayang makipagsabayan ng isang Pilipino sa isa sa pinakamalalakas na liga sa Asia. Habang gumagawa siya ng pangalan sa Japan, ay hindi rin nawala ang kanyang serbisyo sa Gilas Pilipinas. Naging regular siyang bahagi ng national team sa FIBA Asia Cup Qualifiers, FIBA World Cup Asian Qualifiers at Southeast Asian Games. Isa sa kanyang pinakamahusay na laro ay laban sa New Zealand noong 2022, kung saan nagtala siya ng 23 puntos, 5 rebounds, 5 assists at 5 steals. Noong 2020 naman laban sa Indonesia, ay nagtala siya ng 23 puntos at 8 rebounds upang pangunahan ang Gilas sa malaking panalo. Hindi lamang siya kilala bilang scorer kundi bilang isang all-around player na kayang bantayan ang pinakamahuhusay na manlalaro ng kalaban. Naging bahagi rin siya ng koponang nagwagi ng gintong medalya sa Southeast Asian Games. Isa rin sa mga hindi malilimutang sandali para sa mga fans ay ang pagkakataong magkasama silang naglaro ng kanyang kuya na si Kiefer habang kapwa nilang kinakatawan ang Pilipinas. Noong 2024 ay muli siyang naghahanap ng bagong hamon nang pumirma siya sa Dubai Basketball Club. Isa na naman itong makasaysayang hakbang dahil naging unang Pilipino siyang bahagi ng bagong European-based club. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang naging karanasan sa Dubai. Dahil sa matinding kompetisyon at pagdating ng mga veteranong European at dating NBA players, naging limitado ang kanyang playing time. Hindi man siya nabigyan ng sapat na minuto sa loob ng court. Nanatili siyang propesyonal at patuloy na naghanda sa bawat pagkakataong maipapasok siya sa laro. Kahit limitado ang kanyang naging papel sa koponan, naging malaking inspirasyon siya sa libu-libong Pilipino sa United Arab Emirates. Sa bawat pagkakataong makapasok siya sa court, ay maririnig ang malakas na suporta ng mga OFW na dumadayo upang panoorin ang kanilang kababayan. Matapos ang kanyang kontrata sa Dubai, ay naging free agent siya. Sa kasalukuyan ay patuloy siyang nagtitraining, nagpapanatili ng kanyang kondisyon, sumasali sa mga basketball clinics at naghahanda para sa susunod na yugto ng kanyang basketball career. Patuloy pa rin ang usap-usapan kung babalik ba siya sa Japan, lilipat sa ibang international league, o sa wakas ay makikita na rin siyang maglaro sa PBA. Mula sa batang laging ikinukumpara sa kanyang kuya hanggang sa pagiging 3-time UAAP Finals MVP, trailblazer sa Japan B-League at mahalagang miyembro ng Gilas Pilipinas, napatunayan ni 3D Ravenna na ang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at tapang na sumubok ng bagong hamon. At sa edad na 29, mukhang marami pang kabanata ang naghihintay sa kanyang basketball journey